Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin ang ilan ngang mga makabagong dojutsu na ipinakita sa atin sa Boruto series. Ang dojutsu o eye technique ay isang ability ng ninja na ginagamitan ng kanilang mata. Ito ay byproduct ng specific Kekkei Genkai o kaya naman maaari din ng Kekkei Mora. Ito ay merong ilang mga passive abilities at nakakapag-perform din ng mga malalakas na technique depende nga sa kakayahan o kayang i-perform ng mata ng ninja. Ang dojutsu rin ay naililipat sa iba pero usually sa case na ganito kapag na-transplant na, ang paggamit nito ay nagiging limited o kaya naman ito ay maaksaya para sa mga walang genetic predisposition. Habang ang user's eye ay maaari namang ma-overuse at ang dojutsu nito ay maaari ding maiwasan o ma-prevent from being accessed sa loob nga ng ilang oras. Pero hindi ibig sabihin nito na ang user ng dojutsu ay magiging exhausted at sila pa rin ay makakagamit ng iba pang mga technique. Sa lahat ng nakilala nating dojutsu sa Naruto series, ang Byakugan, Rinnegan at ang Sharingan ay ang kilala bilang 3 great dojutsu. Uchiha Clan ay kilala bilang user ng Sharingan. Hyuga Clan bilang kilala naman sa paggamit nga ng Byakugan. At sa Rinnegan naman ay kilala naman natin dito ay sina Madara, Nagato at syempre si Sasuke. At ngayon nga sa Boruto series, kung mapapansin, ang mga dojutsu na nabanggit ko tulad na lamang ng Byakugan at Sharingan ay mistulan ngang mas pinalakas pa noong ito ay taglay na ng mga new generation ninja. Ang ibig kong sabihin is halimbawa, si Sarada, kung mapapansin si Sarada ay mayroong ordinaryong Sharingan. Pero ang pag-activate nito ay sadyang kakaiba. Dahil kung matatandaan, ang mga Uchiha ay kinakailangan munang makaranas nga ng tinatawag na Curse of Hatred upang ma-activate ito. Pero sa case nga ni Sarada, sobrang pagmamahal niya ang naka-activate sa kanyang Sharingan. So dahil dito, marami ang naniniwala na hindi nga basta-basta ang Sharingan ni Sarada. At maaring mas malakas pa ito kung ikukumpara sa ordinaryong Sharingan ng mga Uchiha. Sa Byakugan naman, sa unang tingin mistulang napaka-ordinaryong Byakugan din ang tinataglay nga o ang na-activate nga ni Himawari, ang anak ni Naruto. Pero noong hindi nga rin niya sinasadyang maatake si Naruto ay agad-agad ngang na-drain at nahimatay itong si Naruto, kasama na dito si Kurama na nasa loob nga ni Naruto. So dahil dito, marami nga ang naniniwala na ang Byakugan na taglay ni Himawari ay maaaring kasing lakas ng Byakugan na taglay ni Kaguya Otsutsuki dahil na rin sa mayroon itong pagkakahawig sa kulay. At dahil na rin diba sa sobrang dami ng chakra ni Naruto at ni Kurama ay nawala o naubos lamang ito ng saglit ni Himawari gamit lamang ang kanyang activated na Byakugan. So hindi nga lang mas pinalakas na dojutsu ang ipinakita dito sa Boruto, kundi malakas at bagong dojutsu. So kilalanin nga natin ang ilan nga sa mga bago at malalakas na dojutsu na ipinakita nga dito lamang sa Boruto series. So unahin nga natin ang dojutsu ni Ada. Ang dojutsu ni Ada ay tinatawag ngang Senrigan. Ipinakita nga ito during chapter 57 ng Boruto manga series kung saan gamit ito kayang-kayang makita at marinig ni Ada ang mga pangyayari sa kasalukuyan o sa present. Pati ang past event hanggang sa mula noong ipinanganak si Ada ay kayang-kaya din nga niyang makita at marinig. Parang ang ipinapakita dito na yung history ay kaya ngang makita ni Ada pero mula noong ipinanganak lamang siya at the rest hindi na. Bukod nga dyan, hindi rin ito kayang makita ang future events, only the past, present events lamang. So dahil sa kakayahang ito ni Ada, si Ada ay nagmimisto lang spy at hindi lang yan, walang sekretong maitatago sa ability na ito ni Ada dahil lahat ng ito ay malalaman niya. Yan ang kapangyarihang taglay ng Senrigan ni Ada.
So ang ikalawa naman ay ang pinaka-controversial at ang pinapaniwalaang ang pinakamalakas na dojutsu sa Naruto at Boruto series, at ito nga ay ang Jogan. Ang Jogan na ito ay taglay nga ng anak ni Naruto na si Boruto Uzumaki. Sinasabing ang Jogan na ito ay ang pinagsama-samang ability ng Byakugan, Sharingan at ang Rinnegan. Base ito sa mga ipinakitang kapangyarihan o ability ng Jogan, kung saan ito ay may ability nga ng Byakugan na mas pinalakas pa, kung saan ito ay may kakayahan ngang makikita at makasense nga ng chakra pathway system nito. Nakikita rin ng Jogan pati ang dark chakra, pati ang weakest point ng katawan ay kayang-kaya rin nitong makita. May kakayahan din ito na parang sa Rinnegan, at ito ay ang space-time ninjutsu, kung saan gamit ang Jogan kayang-kaya ni Boruto na makapag-create nga ng portal papuntang ibang dimension. Kaya din ni Boruto na makasense ng invisible barrier na kumukonekta nga sa different dimensions. May kakayahan din ito na parang sa Sharingan, kung saan may kakayahan itong mabasa ang ability ng kalaban nito ay minyong gagawin nitong pag-atake. Ito ay nangyari noong kinalaban nga niya si Momoshiki Otsutsuki. Ilan nga lang yan sa ability o kakayahan nga ng Jogan, but for now, hindi pa fully controlled ni Boruto ito, at ito rin ay self-activated. Ilan nga lang yan sa mga ability o kakayahan ng Jogan, but for now, hindi pa fully controlled ni Boruto ito, at ito rin ay self-activated. Na-activate ito kapag kailangan nga ni Boruto. Ang susunod naman ay ang dojutsu ni Ishiki Otsutsuki, kung saan ito ay tinatawag ng karamihan bilang Dharma Eye. Gamit ito, kayang-kaya ni Ishiki na gamitin ang Sukuna Hikona, ang ability na mapaliit ang kanyang sarili at ng kahit anong inanimate object or non-living things. Ito yung mga nakikita lang niya, at samahan pa ng Daikokoten, kung saan gamit ang Daikokoten, ang mga napaliit ni Ishiki ay nadadala niya sa ibang dimensions, kung saan sa lugar na ito ay wala ngang oras or hindi mo mapapansin ang oras dito. Bukod nga dyan, gamit din ang dojutsu na ito, kayang-kaya ni Ishiki na makapag-summon nga ng large black cubes, kung saan nadidistract nito ang technique ng sensory type individuals. Ang susunod ay ang kay Kawaki. Nangyari ang lahat ng ito noong tinanggap ni Kawaki ang karma na offer nga ni Amado. Although may pagkakaiba ang mata ni Ishiki at ni Kawaki, kung saan si Kawaki ang mata niya ay merong triangle, samantalang si Ishiki naman ay mistulan ngang Dharma wheel ang kanyang mata. Pero kahit na ganito, dahil sa ang karma ni Ishiki ay na kay Kawaki, ang dojutsu ni Ishiki ay na-access ni Kawaki. Ito ay nangyari during chapter 66 ng Boruto, at ito nga ay ang Sukuna Hikona at ang Daikokoten. Sa original nga na katawan ni Ishiki, kaya nga niyang gamitin ang Sukuna Hikona sa pamamagitan lamang ng tingin, pero sa katawan ni Jigen, kinakailangan pa nga ng hand sign upang nga magawa ito. At sa hindi inaasahan nga, maging si Kawaki ay hindi nga gumamit ng hand sign upang magamit ito. Maaring dahil ito sa further modification nga ni Amado. O kaya naman maaari din kaya naman kailangan ni Jigen ng hand sign dahil sa hindi pa nga prepared ang katawan niya noong ginawa ngang vessel ito ni Ishiki Otsutsuki. So yan nga ang mga makabagong dojutsu na ipinakita sa Boruto series. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo? Ano ang mas malakas? Ang dojutsu ba na ipinakita sa Boruto o yung mga nakaraang dojutsu na ipinakita sa Naruto series? I-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box, at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!